Nakikita natin ang College of St. Benilde Blazers, of course, led by Coach Gabby Velasco. Up next, ang banggan sa pagitan ng Jose Rizal University at College of St. Benilde. CSB wala pang panalo at ang JRU din parehong naghahanap ng unang panalo, parehong kupunan. So magandang bakbakan yan, mga kasama ninyo si Anton Rojas, Martin Antonio at si Sarah Carlos sa ating pangatlong laro mamaya-maya pagkatapos po ng larong EAC at SBC. Alam mo, exciting yan kasi syempre parehong gigil ang parehong kupunan para makakuha ang kanilang unang panalo dito sa NCAA Season 92. At ito na ba ang araw na puputok na sabay? Para sa JRU, si Paulo Ponteos at si Tay Chodoro, ang Blast Brothers. Dahil isa pa lamang nung nakaraang laro si Tay Chodoro, nung unang laro si Paulo Ponteos. So ito na ba yung inaantay ni Coach Verel Meneses para sa JRU? Para naman sa College of St. Benilde, yung inaantay din ng pagputok ni JJ Domingo ay mangyayari na mamaya. Lahat ng mga katanungan na yan ay masasagot pagkatapos ng larong ito sa pagitan ng San Beda at Emilio Aguinaldo College. Soberano, nag-isip, binigay kay Bolek sa corner mula sa labas. Ang tapik, napaganda pa, napunta kay Presbitero, mintis nga lang sa loob, isa pa daw, wala, pangatlo, wala, Noah, pang-apat, pang-lima. Natawa nga si Noah doon. At si Presbitero, nakalimang tip-in yun. Kung pwede mong tawagin 5 na nga, second pa. Napakaraming chance points doon para sa San Beda. Monsayak, nakapuntos doon si Monsayak. Yan ang unang 2 puntos si Monsayak dito sa second half. Naka 3 puntos siya noong second quarter. Bolek, tumatawag ng play. Humingi ang pick mula kay Noah. Bolek, the bounce pass to Noah. The extra pass to Kenneth Alas. And sharing is caring. Napatunayan doon ni Arnold Noah to Kenneth Alas. Balikan naman natin ngayon si kasamang Siege Tantenko. Yes, Siege? Yes, Ander, nagtataas man ng boses. In the past quarter, si Coach Ariel Season, isang level-headed na coach ang nakita natin ngayon. Ang main instruction niya, limit San Beda's shooters to the 3-point line. So you don't have any more of that 5th chance point na nakita mo kanina. Sabi niya sa team niya, we still have 10 minutes. Give it all you got. Back to you, Ander. Maraming salamat sa iyo, Siege. Ito na nga, yung sinasabi din ng mga nakausap mong estudyante na mula sa Emilio Aguinaldo College na bring home the bacon at may sinabi pang Expect the ito na, fourth quarter na. 8 minutes and 35 seconds to go. Ilabas na lahat. Sabi din ni Siege na sinabi ni Coach Ariel Season. Tingnan natin. And you've seen a lot of these things already. Last season nga lang, sa labanan, pagitan ng Mapua at JRU. That was probably one of the best games in the NCAA. Ganda nung habol doon. As Monsayak gets another basket. Pang 7 puntos yan ni Monsayak. Alam mo nga, nananaig dito para sa San Beda ang kanilang offensive rebounding. They've been really very efficient. 19 offensive rebounds pero 13 second chance points. So more or less yung kanilang percentage when they get that offensive rebound, nakakascore sila on that second possession. San Beda being very patient with 5 to shoot. The extra pass. Somebody has to take it. Bokon, the spin, the up fake. Shot clock is dead there. Shot clock violation ang itinawag dito sa San Beda College. Di napansin ni Mokon ang shot clock expiring. Coach Jamaica Karin on your screens. The bench points. 48 has been a very big factor para sa Red Lions ngayong araw, Migs. Dito nga, 48 bench points para sa San Beda. And leading the way, the leading scorers para sa Red Lions, itong si Raj Tonko with 20 points. AC Sobrano with 13. And Davon Potts ang sumunod sa kanila with 11 points pa lamang. Pero leading scorers coming from the bench. Potts. In and out. Nakuha ni Lamino. And Lamino today just has 4 rebounds. Oh, nice drop pass by Morada to Lamino, and that will tinawagan ng foul si Kenneth Alas. Lamino just 4 rebounds, a far cry from what he has been averaging in the past 2 games, Migs. Well, for Hamadu Lamino, this can be a lesson game for him.
Syempre, he's been averaging double digits the past 2 games. Pero syempre, he can look back at this game. And para ma-improve pa ang kanyang campaign dito sa Season 92. Lamino enters a double digit in scoring with 10 points after hitting that free throw. Make that 11 now for the big man, Cameroonian big man Hamadou Lamino. So nadepensahan din ng San Beda itong si Hamadou Lamino in this game after having a monstrous ball game in their last outing against Colegio de San Juan de Letran. Kahit nga natalo ang EAC doon, Hamadou Lamino naman ay pumamada in that game. Na pinag-usapan natin kanina, 38 minutes played, 23 points, 18 rebounds, 4 blocks. Halos naglaro doon. Ito nga si Hamadou Lamino na napakaganda nga ng pinakita niyang numbers nung kanyang nakaraang laro. Potts. Libreng-libre si Tongko. Masyadong malakas. He overshoots his mark there. Ang tapet napunta kay Morada. Hinihingi ni Onwubere sa kabila. Morada stopping, no. Nakuha naman ni Onwubere for the offensive rebound and the putback. Naibaba Migs sa 14 points with under 7 minutes to play. One of the rare second chance points para sa EAC. Ito nga, no, advantage slightly on the EAC side dahil penalty situation, penalty na ang San Beda. Itong EAC nakaka-1 foul pa lamang ngayong 4th quarter. In 16 minutes of play, 20 points, 8 of 11 from the field. Ito si Raj Tongko off the bench. At mukhang magkakabisita tayo maya-maya dito, Migs. Sasamahan tayo. Excited na ako. Sino nga ba yun? Clue natin sa ating mga manonood. Tinatawag siyang Chang. Yan. Yun lang. Yan na si Chang. Mamaya. Munsayak at the line. Correlia just had 3 points way back in the first quarter, pero mula nun, Migs, wala nang nagawa itong si Dan Correlia. Mandatory substitution for Hamadou Lamino. Well, still mathematically possible para dito sa EAC. They can just continue on driving towards the basket. Makasukit ng mga ilang fouls. Medyo may habol ang oras. Ito nga si Lamino. Nagdudugo ang kanyang, yung kanan na tuhod niya. Pinunasan ni Munsayak. Pero sabi ng opisyales, ay mandatory to. Kailangan kasing ilabas. Siyempre for safety reasons. Yes, any sign of blood. Kahit kalmot yan, o kaya konting sugat, kailangan talaga pag may nakita tayong dugo sa loob ng court, kailangan po lumabas ng ating mga atleta. So Munsayak is back at the line para sa EAC. 9 na puntos na ang ginagawa ni Francis Munsayak. Perfect from the free throw stripe today, 2 of 2. 12 na lang, hinahabol. Ganda ng blanca ni Diego on Devon Potts. 16 seconds. Panoorin natin ulit. Devon Potts thought he had a free layup. No, sabi ni Diego. Gandang timing nun mula kay Diego. Kasi it prevented, of course, the lead of San Beda para umabante ulit. Tangko, masyadong malakas. Nakuha ni Potts all the way for the easy 2. Devon Potts. Well, a good open court sense there by Devon Potts. Really driving towards the lane. Pero nga, 14 na naman ang kalamangan nitong Red Lions. Correlia, the swing to Diego. Overshoots. Hits nothing but air there. Tongko, who has the hot hand for the Red Lions at patuloy na nagliliyab ang mga kamay ni Randall Raj Tongko. 22 na ang kinakamada. Very efficient Raj Tongko, 9 out of 11 from the field. Mendes, nakuha naman ni Correlia. Babalik ulit sa EAC. This is 16 ang hinahabol. Gandang block doon. Tana. Huli-huli.
Lamino, babalik. Corilla, babalik. Placing very At ito na nga yung kasama natin ngayon. Napakaganda yung katabi. Walang iba, si Chang Abby Maranyo. Hello, magandang hapon. Maganda nga po, Chang Abby. Siyempre, lagi ka nanonood dito sa NCAA. Siyempre, batiin mo naman ang iyong mga avid na manunood, mga fans mo. Mga followers, syempre. Ayan, magandang hapon po sa mga sumusuporta. Siyempre, supportahan din natin yung NCAA. Panahon na para sa basketball. Yan. Ayan. Gusto mo din ba mag- Oy, Bakit sakto. nakita ka niya dito. Timing na timing. Mamaya, kakausapin pa natin si Chang Abby. Pero yun ang puntos ni Robert Bolick or si Babes Bolick ng ating kasama dito. Kami po yung magbabalik dito lamang sa NCAA Season 92 sa ABS-CBN Sports in Action. Kami po yung nagbabalik dito po sa loob ng Philoil Flying V Center. Live po tayo sa ABS-CBN Sports in Action. Smile, you're on cam. At talagang napapangiti ang ating mga manunod, ang mga fans ni Abby Maranyo. Kasama pa namin siya dito sa panel. Of course, Andre Felix Mix Bustos. Chang Abby, of course, Robert Bolick. Ang dami nagtatanong, syempre, doon sa mga hindi nakakaalam, ano ba? Ano ba ang pinagkakaabalahan? Oo, yan. Ano pinagkakaabalahan ni Robert? So far, basketball talagang focus siya sa pagpapakondisyon. Kasi, syempre, ako din naman, back in college, diba? Yes. Alam na kung paano ako nagiging focus. So siya ngayon, siya naman binibigyan ko na time to concentrate. Really, to focus for San Beda. Para makapag-perform, perform for the team. During off-season ba, Abby, syempre, nung nag-start tayo nung June, syempre off-season ng mga April, May, kung tinutulungan mo siya magpa-kondisyon, nag-workout din ba kayo together? Wala kaming time to work out together kasi magkaiba yung training schedules namin. Pero parati ko siyang sinasabihan, mag-sit-ups ka, mag-push-up ka. Ay, Mix, grabe to si Abby talaga. Beast mode nga, kung beast mode yan ang hashtag. Beast mode, don't care. Ang hashtag ni Chang Abby. Kaya nga, pagdating sa condo, pag uwi ko, nakita ko siya nanonood lang ng TV. Mag-jogging ka dun sa baba, mag-workout. Mag-workout naman siya. Wala Kaya, pala siyang takas sa'yo eh. Yeah. Wala takas, syempre. Alaganon kami, naghihilaan kami paangat. Siyempre, sa siyempre. karera namin. Tulad naman sa, pero balik rin naman natin, si Robert naman alam naman natin nanonood sa mga games mo, may mga binibigay naman ba siyang payo din sa'yo? Oo, coach ko yan. Actually, Talaga? magaling pa siya sa coach ko. Alam mo yung tipo na ang ganda, feeling ko ang ganda-ganda naman ang nilaro ko. Lahat ng mga errors ko, yun lang yung nakita niya. Okay. Kasi talagang sasabihan sa akin kung ano yung dapat kong gawin next game. Siya pala yung biggest critic mo eh, Oo. no? Tsaka nakakatuwa yan pag nanonood ng game, this mode. Kapag this mode ako yung rar, gumagano ako. Siya tatayo din siya. Siya lang yung nakatayo sa lahat ng setup. Kasi nagpapangga din yung tip niya, gano'n. Siyempre, suportahan lang. Kung tinutulungan mo siya magpa-kondisyon, tinutulungan ka rin niya sa iyong laro, siyempre. Chang Abby, last question. Dahil itong laro na ito, syempre lamang pa rin ang San Beda, 83-67, shot clock violation ito na sa Red Lions doon. Ito, last question ko sa'yo. Kayo ba ni Robert, anong ginagawa mo, sinasabi mo, pag kunyari natalo sila or bad game itong si Robert Bolick? Usually, sinasabi ko sa kanya, alam mo kung ano yung kaya mong gawin eh. Bakit mo kinakalimutan yun? Huwag mong isipin ka pa nagkamali, kaya ipaglalabas ka ng coach mo. Hindi. Binigyan ka ni coach ng time to play. Andiyan na yung oras mo, panahon mo na, ipakita mo, di ba? Huwag ka mag-doubt. Kasi yung coach mo, binigyan ka ng trust eh. Nagkatiwalaan ka na maglaro dyan, mag-provide for the team. Bakit? Ano bang iisipin mo, di ba? Yun, kapag nagkakamali siya, sabihin ko, may bola ka, bakit hindi ipapasa mo pa? Itira mo na. Di ba? Sa volleyball, off block eh. Wala kang blocker, paluin mo na. Tama. Kaysa paluin, di ba? Ipapasa pa. Tama. Ganon. Tingnan ko lang siya, minomotivate ko lang siya. Minomotivate mo. Kumpiyansa talaga. AC Soberano, nakatres doon. Maraming salamat ulit, Chang Abby Maranyo. At syempre, makakasama ka namin ulit sa NCAA para sa volleyball. Yes. Isa sa mga Abangan natin yan. Excited tayo dyan. Kinakabahan si Mix, baka palitan mo siya bilang analyst. Pag volleyball season, abangan po natin Chang Abby Maranyo. Thank you so much. Maraming for salamat. having me. Abby Maranyo, of course, Beast Mode support us. Chang Abby, bibisitahin ka namin dyan sa Chang Abby's. Alright, thank you. Chang Abby Maranyo at syempre, kukuha ng selfie itong si Mix Bustos habang pinapanood natin ang 3 puntos mula kay AC Soberano.
Amado Lamino nasa linya. Ngayon, ay pasok na doon. 16 pa rin ang hinahabol ng kalamangan ng San Beda College. Kanina lamang nga ay nakausap natin si Abby Maraño. Grabe yan, yung intensity, beast mode. Nakakahawa talaga, syempre. Pag when Abby gets going, talagang mahawa ang kanyang mga teammates. Hindi ko na siya napamukha-mukha, chup-chup, love-love, sweet-sweet. Ayoko, baka magalit kasi sa akin yan si Abby. Ang lakas pumalo niyan. Adamos for Donald Tandua. 86-70. At pinasok naman ni Coach Jamaica rin si Ben Adamos sa unang pagkakataon dito sa larong ito. Monsayak, hinahabol ni Adamos. Napakatangkad at mahaba na battle si Adamos. And Soberano trying to reward his big man. Adamos, isa sa mga batang manlalaro ng San Beda College. Under 3 minutes to play. 16 ang hinahabol na kalamangan ng EAC. 5 para sa Generals, Onbubere, Morada, IG King, Lamino, and Monsayak. All veterans para kay Coach Ariel Sison. Para naman kay Coach Jamaica rin ay halo ng mga bata at mga mukha na nakita na natin in the red and white uniform. Of course, JV Mocon is still there. Nasa loob din si AC Soberano, Robert Bolek, Kyle Carlos, and Ben Adamos. 2 minutes. Nakinig nyo nga ang ating Coliseum Barker, Rolly Manlapas, say last 2 minutes. Time not on the side of EAC. Shot clock 14 seconds. And referee Ariel Bermeo says last touch by Red Lion, ball with EAC. Well, a great game overall dito para sa Red Lions. They kept the game in control. Even though they had many turnovers, they made sure na patuloy ang kanilang abante. Lamino trying to attack the young Adamos who commits the personal foul. 1 minuto at 38 segundo nalalabi sa ating laro. Lamino babalik sa linya. Nakita ni Lamino na bata ang kanyang bumabantay sa kanya, kaya inatake niya ang depensa ni Adamos. Well, the story of this game, no, Dre, with 138 remaining is the total team effort para dito kina Coach Jamaica. Sabi nga niya sa kanyang dugout kanina, one of the famous quotes para kaya Coach Jamaica, finding good players is easy, but getting a team to play as a team is another story. So, syempre, these guys came from all walks of life. Importante lang, even though they are great scorers during their past, the most important thing is that they play as a team. Bolek, hinaharas ni Morada using that pick set by Mocon. An offensive foul, tatawag dito kay JV Mocon. Number 9, JV Mocon. Grabbing itong si Joren Morada. Well, credit EAC for this game, as if San Beda hangs on, they will slide down to 1 and 2. Talagang lumaban sila, no? Hindi sila natakot sa depensa ng San Beda. Ito nga, IG King patuloy na dumadrive towards the basket. This can still be a learning experience para sa mga general. And sa kanilang laro, para sa Friday, and magagamit nila ang kanilang mga lessons para mag-improve sa laro nila kontra Mapua. IG King went to the States last year, had to recover from an injury, also train as well, at bumalik para sa Emilio Aguinaldo College. Just with 10 points, missing those 2 free throws that could have cut the lead down to 14. Bolek. Hindi ka na itinira yun. Lamang na nga naman sila. Ba't pa tinira? Nice bounce pass kay Mocon, but hits the feet of JV Mocon. A turnover for the Red Lions. That will be turnover number 27. So ang taas ng turnover story. Both squads actually. Well, the story naman, no, if both teams have high turnovers, is converting them naman. Pero para dito sa San Beda, they have a high points of turnover, 70 para sa kanila, kontra lamang sa 13 ng EAC.
sa 1 minuto na lamang, below 1 minute that is, 40 seconds to be exact, ang nalalabay sa ating laro. San Beda on their way to winning their 3rd game in 3 outings, still unblemished, will join Mapua. Still no losses as AC Soberano still knocks down another 3, pang 5 na yan ni Soberano. 19 ang kinakamada. Mix, moving forward. Let's start with the EAC Generals. Of course, winning their 1st game with a new coach. Of course, ito si Francis Monsayak may iniindang injury. But of course, it's still a long season ahead for this young EAC squad. But ano yung pwede mong mga observations mo, especially in this game? Well, ang una ko nakitang observations kaya marami silang turnovers is they kept bringing the ball to the side. And then once you bring the ball to the side, that is the sign for the San Beda defense to go double team. Kapag nagdo-double team sila, mataas ang success rate nila doon eh. So kapag na-force sila yung turnovers, mas nakukuha ng San Beda yung bola. And good thing for EAC, this is still their 3rd game. Mahaba pa nga ang season, kaya nga nang sabi mo partner, yung mga pwede pang i-improve, mai-improve na kagad at maaayos na para sa kanilang mga future games. So EAC will go down to 1-2 after dropping this game, and of course their last game against Colegio de San Juan de Letran. Para naman sa San Beda College Red Lions, of course the host school of this season. Things to improve on, if there are any, para sa San Beda College, in your opinion, Mix? Well, if there are more things to improve on, is the way they handle the ball. Even though they're leading by as much as 15 points ngayon, meron naman silang 28 turnovers. So siniswerte nga lang sila no, na hindi nakaka-convert ng EAC doon. Pero kung ibang team yan that can execute better, baka wala sila dito sa sitwasyon na to. At syempre, malaking bagay din na wala ang kanilang El Capitan at starting point guard na si Dan Sara, who usually takes care of the basketball for Coach Jamaic and the Red Lions. Time winding down, and it will be a victory. Victory number 3 para sa Mendiola Base Squad, San Beda College Red Lions. Final score is 91 to 76. Congratulations to Coach Jamaica rin and the whole San Beda community. Tatapusin namin ang larong ito at malalaman natin ating best player of the game sa aming pagbabalik dito lamang sa ABS-CBN Sports in Action. Final score na ating pangalawang laro ngayong araw, 91 para sa San Beda College Red Lions, 76 para sa Emilio Aguinaldo College Generals. At Migs, ang iyong napili na best player of the game, IC? Well, none other than Raj Tonko, 22 points. Even though wala siyang naitala sa rebounding and assist department, I like the way he played today. Full of impact, 75% from the field and a 9 out of 12. Raj Tonko played a great game today. At kasama ni Ginoong Tongko si Binibining Tangtenko. Siege? Yes, Andre, team captain nga ang laro ni Raj today. Sabi mo sa akin before the season, gigil ka na para magsimula ang season 92. Gaano kasarap na mayroon kayong strong start? Talagang masarap sa feeling na we're doing a good job starting the league strong kasi ever since after matalo kami last year, our motivation talaga is to bounce back. So, redemption talaga yung motto namin this year. So, ayun, I'm just happy and proud of the rate we're going, yung team namin. You came off the bench today. Anong mensahe mo for the rookies of San Beda who most likely will be coming off the bench as well? Ako naman kasi as a co-captain, it doesn't walang sa akin kung off the bench. I was just fulfilling my as a co-captain. Off the bench, it's okay. Basta just ready to be, kasi Coach Jamaic, di natin alam, bubunutin ka or what. Basta, yung message ko lang sa bench namin, just be ready and play all out. Tapos, give your heart, give your best, all effort. Tapos, give your 100% lang for Coach Jamaic and for the team. Tama, 100% at 100% din for sure ang iyong family and friends na nanonood. Batiin mo naman sila. I would like to greet my family. Siyempre, I want to thank God first. Tapos yung parents ko kasi without them, I won't be here. Tapos, I would like to greet my family sa States, sa LA, sa London. Tapos yung friends ko sa Baysa, yung mga taga-Jordan, I would like to greet. Tapos, especially my girlfriend and her family. Wow, Hi, guys. ang daming friends at hello sa girlfriend ni Raj. Meron ba?
to all the San Beda community. Thank you for the support. Ayan, maraming friends, maraming family, my girlfriend and my San Beda community. What more can you ask? Congratulations, Raj. Back to you, Andrew and Migs. Maraming salamat, Siege, at congratulations kay Raj Tongko. Yan naman ang kapatid ni Francis Monsayak. Despite the loss of EAC, ay nakasaludo pa rin itong mga general ng Emilio Aguinaldo College. But Raj Tongko was a story today, Migs. In 17 minutes played, 9 of 12 sa field, 2 of 4 mula sa 3-point area. At susunod na nga ang labanan ng GRU kontra College of St. Benil. Well, a great game overall dito para sa San Beda and magandang momentum to coming into their next game. Para sa EAC naman, again, it's still mahaba pa itong season, so marami pa silang opportunities para makabawi at ma-improve ang kanilang laro. Kanina lamang ay nanalo ang Mapua 75-64, San Beda prevailing in this game 91-76. Susunod na ang labanan sa pagitan ng GRU at College of St. Benil. Para kay Mix Bustos, Siege Santenco, ako po si Andre Felix, nagsabing tumutok lamang dito sa ABS-CBN Sports in Action.